Depensa ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatigil niya sa EDSA rebuild. Yan at iba pang issue sa transportasyon tinalakay sa exclusive one-on-one interview ng News 5 sa Pangulo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosim. Cheryl, ano pang sabi ng Pangulo? Jiggy, ang kwento sa akin ng Pangulo na masaya siya sa kanyang desisyon. Kinailangan niya raw itong gawin para hindi magdusa ang mga commuter. Naghahanap sila ng bagong sistema para hindi na sana kailangang isara pa ang EDSA o hindi na umabot sa 2 taon ang rehabilitasyon. Dagdag pa niya ay wala pa ngang 1 buwan, marami na raw silang nakukuhang mga proposals at kanila na itong pinag-aaralan. Narito ang pahayag ng Pangulo. Bakit niyo po pinatigil muna o hindi muna itinuloy ang rehabilitation ng EDSA? Hindi ko matanggal-tanggal sa pag-iisip ko yung nasa kotse ka, nasa EDSA, makikita mo 12:00 na ng gabi. Ang haba pa ng pila, nag-aantay ng bus. Tapos yun, pag uwi nun, gigising na 4:00 yun. Mag-aantay na naman ng bus para makapasok na 7:00, 8:00. Napakahirap na. Dadagdagan pa natin ng kahirapan. So, sabi ko, tigil muna natin, pag-isipan natin mabuti. Hanap tayo ng bagong teknolohiya. There are new technologies. And so, I'm very happy with my decision. Kasi mukhang kakayanin na hindi 2 taon eh. At Cheryl, ano ang tingin ni PBBM sa implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP? Jiggy, pabor ang Pangulo sa NCAP. Maganda raw ang layunin nito para sumunod nga sa batas trapiko ang mga motorista. Bawas korupsyon din daw ito sa mga enforcer. At giit niyang hindi ito ipinatupad para gatasan ang mga motorista. Gayunman, aminado ang Pangulo na hindi pa perpekto nga ang NCAP. Narito ang pahayag ng Pangulo. In principle, agree ako dyan sa no contact. Agreed ako dyan. Magandang layunin yan. Ang layunin yan is yung traffic, yung masundan ng rules of the road. Na hindi tayo kung ano-ano yung ginagawa natin. And then, bawas yan sa korupsyon. Kasi, Taliwas sa sinasabi ng iba na ginagawang gatasan. para sa akin, it will be the opposite. Kasi, magsabi na tayo ng totoo. Ang problema sa transportasyon ngayon, ang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Anong sinabi ng Pangulo tungkol dito? Jiggy, binigyan ng hanggang Disyembre ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga opisyal na responsable dito sa pagsasaayos sa San Juanico Bridge. Ito yung pamosong tulay na nagdurugtong nga sa Samar at Leyte na itinayo sa ilalim ng administrasyon ng ama ni PBBM na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon sa Pangulo, dapat madaanan na ng mga sasakyan na may bigat na hanggang 12 tons ang tulay bago matapos ang taon. Sa ngayon kasi mga sasakyang may hanggang 3 tonelada lamang yung pwedeng makadaan dahil sa retrofitting. 53 years old na ang tulay pero hindi raw ito naalagaan. Narito ang pahayag ng Pangulo. Ang San Juanico Bridge, lahat ng mga tulay, kailangan may maintenance yan, major maintenance yan every 3 years. Nagulat ang aming mga engineers, sabi nila malala na pala ito. Dahil yung maintenance sa nakaraang ilang dekada, hindi naman ginawa. Sabi ko, pag hindi nyo natapos yan, tatanggapin ko yung resignation nyo. Cosim, live mula sa TV5 Media Center.